4 na taon na tayong magkasama sa pagtuklas sa masaganang sektor ng pag-aagrikultura ng Pilipinas. Kaya bilang bahagi ng ating pagdiriwang, 1 buwan na puno ng agri-amazing na biyahe ang handog namin sa inyo. At upang simulan ang ating 4th Agriversary Agri-Biyahe Specials. Tahimik, relaxing, at may angking ganda tunay na ipagmamalaki sa buong mundo. Ang bayan ng Socorro sa probinsya ng Surigao del Norte. Siguradong mag-e-enjoy ang buong pamilya sa mga kaakit-akit na tourist spots sa Socorro, katulad na lamang ng Sohoton Cove National Park na dinarayo ng maraming turista dahil sa natural nitong ganda. Magsaganang umaga mga kaagring kapamilyang Pinoy! Samahan niyo kong tuklasin ang sagana at ganda ng bayan ng Socorro dito sa probinsya ng Surigao del Norte. Ruben Gonzaga po! Ano? Tatalo na ba ako? Ruben Gonzaga po! Aki tayo dito! Kaya sa mga gustong bumisita mula sa Maynila, mararating ang bayan ng Socorro sa pagsakay ng eroplano papuntang Surigao City at pagsakay ng bangka na mararating lamang sa loob ng 1 oras. At di lang mga tourist spots ang dinarayo sa kanilang bayan, kundi pati na rin ang kanilang masaganang pag-aagrikultura na napapalago ng lubusan ng mga mamamayan dahil sa kanilang tunay na malasakit sa kanilang umaapaw na yamang lupa at tubig. Abi tayo dito. Ako po si Cheryl de Galcoray, isang mariculturist dito sa Socorro, Bocas Grande Island, Surigao del Norte. Nagtapos ng kursong Radiologic Technology si Ma'am Cheryl sa lungsod ng Butuan, isang karatig bayan ng probinsya ng Surigao del Norte kung saan siya nagmula. Ito ang kinuha niyang kurso sapagkat minsan niya ring ninais na mga ibang bansa upang makatulong sa pamilya. Pagkalipas ng 2 taon ng paninirahan sa Butuan, kinumbinsi siya ng kanyang ama na bumalik sa Sohoton. Pinahinto ako sa trabaho as radtech doon sa Provincial Hospital sa Surigao City kasi pina-assist na lang ako sa negosyo namin ng fish buying, yung pang-export na mga lobster at saka lapu-lapu. Yung binibili namin ng mga live lapu-lapu at saka lobster, binibenta namin doon sa Surigao City. Tapos yung buyer namin sa Surigao City, sila na yung nag-export doon sa Manila. Dahil sa nakahiligan na rin ni Ma'am Cheryl ang negosyo ng ama, di kalaunay, naging pamilyar na rin siya sa pamamalakad nito. Sa katunayan, isa siya sa mga nanguna sa pagbuo ng Tanaris Fishermen Multipurpose Cooperative na naglalayong matulungan ang mga mamamayan ng kanilang lugar. Yung co-op namin nagsimula sa pag-engage ng mariculture. Kaming mga founding members ng co-op namin nag-contribute ng mga puhunan para kapital namin dito sa Bangos at saka Alimango. Parang CBU namin, capital build up. At saka nagtayo kami ng tindahan, sari-sari store. Nag-ambag-ambag rin ang mga miyembro upang mas ayos ang kanilang daan at nagkaroon din sila ng lending service o pagpapautang. Habang unti-unting lumalago ang kanilang kooperatiba, naging malaking tulong naman sa kanila ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Gumawa kami ng request para sa fingerlings ng bangos. Tinuturuan kami sa BFAR kung paano yung mag-alaga ng bangos at saka alimango. Ngunit isa sa mga naging malaking hamon ni Ma'am Cheryl ay ang transportasyon sa kanilang lugar dahil malayo-layo rin ito sa Kabiasnan. Kasi dito sa lugar, remote area siya, mahirap i-travel dito kasi gumagamit ng pambot, hindi tayo makapunta dito pag walang service. Gayunpaman, hindi nawala ng lakas ng loob si Ma'am Cheryl upang mas umasenso ang kanilang kooperatiba. Isa sa mga nagawa niyang paraan ay ang paghingi ng tulong sa Philippine-Australian Community Assistance Program na may magandang layunin para sa likas na yaman ng Sohoton. Yung sa PACAP, yung pinakamalaking
tulong sa amin kasi doon nagsimula na na-improve ang area. Kasi nung una, napakahirap yung daanan, halos hindi tayo makapunta doon sa lagon. Dahil sa PACAP, nakagawa ng food trail at saka yung viewing deck. Ngayong ecotourism namin dito, na parang nandun lang kami muna sa pagsimula, ongoing construction pa sa mga facility. Magtatatlong taon na po ako na nagtatrabaho dito sa Tafemco bilang isang teller po sa aming microfinance at malaki pong natutulong ng Tafemco sa akin at sa aking pamilya po. Kasi nakatulong po ako sa aking pamilya lalo na sa pagpaaral sa aking kapatid. Nakatulong naman ang co-op namin sa akin dahil nakapagpaaral ako ng 2 anak sa college at may elementary pa akong 2 at saka may kunting nabili po ako ng lupa na taniman, ng palay at saka palkata. Ngayon ay 15 taon nang tumutulong sa mga mangingisda ng Sohoton ang kooperatiba ni na Ma'am Cheryl. At alam nyo ba mga ka-agri na noong taong 2014 ay naparangalan na sila ng Gawad Saka, isang pagkilala ng Department of Agriculture sa mga natatanging magsasaka at mangingisda ng bansa. Ang galing, di ba? Siyempre pa, dahil na rin yon sa inisyatibo ni Ma'am Cheryl bilang General Manager ng kooperatiba at ng mga masigasig na miyembro nila. At sa kasalukuyan nga ay naging malaking bahagi ang kooperatiba, maging ang natural ng mga biyaya ng lugar upang magkaroon ng dagdag na pangkabuhayan si Ma'am Cheryl at ang kapwa niyang mga kasapi dito. Kaya abangan sa aming pagbabalik. Woo! Ayun oh! Ang laki! Yes! Sa ating pagpapatuloy ng pagtuklas ng saganang hatid ng yaman ng dagat ng Sohoton sa buhay ni Ma'am Cheryl, susubukan ko rin ang kumuha ng iilan sa mga masaganang yaman mula sa kanilang lagoon. Oy, Ruben! Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Ang tagal mo. Teka lang ho, baliktad po yata. Kayo po yung hinihintay ko. Ako po yung nauna rito. Sino bang masusunod dito? Kayo po. Ang tagal ko naman. Kanino pa kayo naghintay, ma'am? Pasensya na po kayo, ha? Saan po tayo magpunta? Sige, doon po tayo sa Mariculture Bangos Angkad. Manghuli tayo. Tara po. Sige. Tagal po. Ruben, ipagpakilala ko muna si Tatay Joel. Ay, magandang araw po. Magandang umaga. At saka si Berleto. Hello po. Ang akong trabaho din sa Manglanaw, ang pag-asikaso, pag-atiman sa mga buhi nga isda. Kay daghan man sa mga buhi nga mo ako ang bantadan mo nang nagprotehe po pag-azo. Isip sa ilang kaado na ako, sa nagdumaan ng kapunungan sa tapin ko. Gano'ng kalalaki yung mga bangus dito? May 4 na kilo. May 2 kilo. Hindi ba nakakatakot na yun? Alam nyo ba mga ka-agri na hindi cultured ang mga bangus at alimango ni na Ma'am Cheryl? Dahil mas hinahayaan nilang mamuhay ang mga ito ng natural sa lawa. Una na. Ayan, parang may mahuhuli na kami. Woo! Ayun oh! Ang laki! Yes! Nakahuli na tayo, Mang Berlito! Sakto-sakto! May pagkain na tayo! Makauwi na tayo! Hindi pa kayo magka-uwi kasi kang Berleto yung huli yan. Pagpang sa'yo. Ganun talaga ang buhay. Kailangan may huli ka, ha? Sa wakas, nakahuli din kami. Maliit, mas malaki yun sa iyo, sir. Mga ilang kilo kaya ito? Nako, malaking kita na ito mga ka-agri. At dahil may sapat na kaming huli, bumalik na kami ni na Tatay Joel at Tatay Bir. Ang nahuhuling bangos ni na Ma'am Cheryl ay ibinebenta nila ng 150 pesos bawat kilo. Kapag luto naman, 350 pesos ang bawat putahe. Talagang sarap kita! Kaya sa mga ka-agri nating nagtataka kung bakit nagtatagal si na Ma'am Cheryl sa isang lugar na malayo sa kabiasnan.
Mahirap mag-settle dito sa lugar namin kasi nasa remote area yung tinatayuan namin, sa mariculture namin. Pero pag nakapunta ka, maranasan mo yung buhay namin dito, hindi ka naman magsisisi. Dito sa amin, puno ng likas ng yaman. Hanga po kami sa patuloy na pagsisikap ni Ma'am Cheryl para sa mas ikalalago pa ng kanilang kooperatiba. Sa malasakit niya sa kanyang kapwa at sa pagpupursige na mas mapaunlad pa ang sektor ng pag-aagrikultura sa Sokoton at bayan ng Socorro. Saludo po kami sa inyo, Ma'am Cheryl. Talagang ikaw ay Agri-Bida!